Natutunan kasi namin to nung time na naging okay yung communication namin. Yung magpe-pray muna kayo bago kayo mag-uusap. Kasi noon di talaga kami nagpe-pray magkasama. Never kami nag-pray. First time lang namin mag-pray noon magkasama na kailangan namin talaga ayusin. Minsan hindi nila maintindihan eh. Nagkakaroon ng time na kapag hindi mo kaya i-handle, mawawala yung focus mo sa kanya. Yung communication pa, hindi nagiging masyadong Okay. kayong open kasi nga nawawala na siya sa'yo. Maraming instances na nilalayo siya. Kaya hindi lang love language yung nawawala. Talagang even yung mga spark na kung ano kayo before. Hi Betties! I'm Elle! I'm Kimby. I'm Michelle. I'm Sissy Gray. And welcome to BTY Podcast! Dahil February na ngayon, Love Month na, pag-usapan natin ngayon ang Love language. So, review muna natin kung ano nga ba yung iba't ibang love language. Meron tayong Words of affirmation, physical touch, act of service, giving gifts, quality time. So, meron tayong 5 love language. Sa akin, my love language is quality time and physical touch. Ikaw? Quality time and physical touch. Ako ay act of service. Ma'am Chen. Sa akin, quality time and konting acts of service. Konti talaga. Sa akin, yung gusto kong ma-receive is words of affirmations. Ewan ko ba, sa ibang bagay, parang vocal siya, pero yung gusto mong marinig sa kanya, hindi yung hindi mo naman nakukuha. When it comes to giving naman from him is acts of service and more on physical touch siya. Medyo clingy kasi yung partner ko. Kaya kahit hindi man yung words, yung affirmation na gusto kong mabigay, dun sa ibang bagay na nabibigay naman niya is nababawi, especially sa acts of service. Kasi instead na ako dapat yung mahilig dapat sa pagluluto, siya kasi talaga yung more on sa luto. Masarap na siya magluto, talagang gustong-gusto niya pinagluluto kami. Hindi ko talaga passion yung pagluluto. Although marunong naman, naniniwala ko na may tao na talent nila yung pagluluto. Yes. Kahit hindi talaga nila masyadong pag-aralan, kaya nila yun. Feeling ko talaga talent niya yun kasi kahit pinapanood niya lang isang beses, kaya niyang lutuin agad-agad. So, yun yung gusto ko sa kanya, acts of service. Sa akin, ang gusto ko kasing ma-receive is acts of service at saka physical touch. Pero yung nare-receive ko sa kanya is quality time and physical touch. So yung act of service is wala sa kanya. Ang gusto niya is ako yung maging act of service. Ayun nga, hindi yung love language ko. So kapag gusto niya gawin ko yung ganung bagay, napipilitan pa ako. Kaya mo naman to, ganyan-ganyan. So feeling ko, yun yung love language niya. Gusto niya ma-receive sa'yo. Ikaw, ma'am? Yung sa akin kasi, yung gusto kong ma-receive talaga is words of affirmation. Actually, nabibigay naman niya. Pero kasi, ewan ko kung napapansin nyo, yung mga partners natin, parang sa una lang sila nag-a-affirm sa atin. Tapos eventually, nawawala siya. Diba? Actually ngayon, nabibigay pa naman niya. Pero sana wag nawawala. Tapos, ang nare-receive ko naman sa kanya is more on physical touch kasi clingy din siya. Tapos, act of service din. Lagi niya akong nahatid sundo. Lagi niya akong, pinaglulutuan din. Minsan, nagpapadeliver din siya ng food. Sa akin naman, yung gusto ko ma-receive is words of affirmation and giving gifts. Sana na akong cash na. Hindi. I mean, hindi naman sa malalaking bagay na kailangan yung bonggang gustong regalo. Gusto ko lang nang sinasurprise ako kasi. Siguro hindi kasi pinasanay niya sa akin. Ganun na kasi siya. Ever since. Hanggang ngayon din naman ganun na siya. Yun yung nare-receive ko. Tsaka words of affirmation, yun nga, same, nabawasan talaga sila. Isa pa nare-receive ko is physical touch. Ganun siya. Tsaka act of service. Ang dami niya kasi love language na binibigay. Hindi ko naman na hinahanap yung affirmation. Kunyari na sa akin kasi yung pagluluto nga, pinag-aawayan namin siya. until now, ngayon na matagal kayo. Oo. Hanggang ngayon. Kasi nga, mahilig siya kumain. And ayaw niya ng mga prito-prito. Ako nga kasi, kaya ko naman, hindi ko lang talaga gustong i-goal na gawin siya. Di ba yung iba talagang gustong-gusto nila, love nila, kaya siguro masarap sila magluto. Sa akin parang, okay, normal, ito yung gagawin, ito yung pagkakasunod-sunod. Tapos yung hinahanap niya sigurong taste is kung katulad nung sa kanya. Ganili-level niya doon. Yun yung kaya ko. Hindi ko lang alam kung anong ginagawa niya eh. Parang same lang naman yung sa proseso kung nasa YouTube ba yun. So, anong nangyari dun sa part na Kaya parang, nag-away kayo? hindi naman sobrang away. Parang pinaparinggan lang akong ganyan-ganyan na parang,
simple na nga lang yung gagawin. Dito ka kasi pag nagluluto ako, parang nakikita mo kung anong gagawin mo. Hindi na, assistant mo lang ako. So, yun lang yung usual na pinag-aawayan. Pero yung sa other love language naman, hindi naman namin talagang totally masyadong pinag-aawayan siya. Kasi parang matured naman na kami pareho. Parang mababang reason na yun para pag-awayan pa namin. So, when it comes sa love language, hindi masyado. Ikaw, Madam Kimby. Ako, yung struggle namin pagdating sa love language is yung quality time. So, 5 years na kami mag-jowa and hindi pa kami ganun yung like, nagli-live-in talaga. Quality time, kailangan sa kanya. May reason kung bakit mag-spend kami ng time. Anong gagawin ko dyan? Napunta naman siya, pero may times talaga na hindi siya mapipilit. Lalo na pag inaantok siya o pagod siya. Naiintindihan ko naman. Ikaw? Siguro doon lang kami nagkaroon ng problema yun sa words of affirmation, which is yun nga yung gusto kong ma-receive. Tapos minsan ko na lang nakuha. Mostly kasi talaga sa partner natin, pagka magaan na yung pakaramdam nila sa atin, nakakalimutan na nila yung mga bagay na nagpapasaya sa atin, di ba? Nawawala yun paunti-unti habang tumatagal. Yung part na nagkaroon kami ng problema is yung napupuri niya yung ibang tao. Especially physical appearance, gustong-gusto ko talaga pinupuri ako. Tapos hindi ko siya marireceive, tapos maririnig ko sa iba. Siguro yung pinaka-gusto kong part doon, na-solve siya. Kasi nasabi ko siya. Yun din siguro yung mapapayo ko na kailangan talaga ng good communication pagdating sa gusto mong ma-receive. May nagbago ba sa love language na pinakita niyo nung umpisa na pinakita niyo ngayon? Kami, as bago, so far wala pa. Ganun pa din talaga kami. Consistent pa din naman siya sa pagpapakita kung sino siya. Yes. Bagong relationship kasi. Yeah, Ilang bago taon pa na lang. kayo? Yes, bago 1 year na kami next Bago 1 month. year. So, 11 months. POV naman ng matagal-tagal. Miss Jen, ano yung nabago? Magpo 14 years na kami. So, madami. Kasi we started ng nasa team ng time na yun. So, Hindi pa ganun syempre, ka-matured. talagang makikita mo yung changes nung teens kayo, na nasa early 20s, na nasa mid na, tapos ngayon, nasa 30s na, di ba? Talagang change over time. So, nung una, nung teens kayo, parang yung mga sweet moments, talaga, Yes. wala kayo Hindi kayo masyadong... mapaghiwalay. Hindi ko maghiwalay, tapos wala kayong pakialam sa iba. Yeah. Tapos, plus pa yung nag-anak pa. Mas lalong iba kasi yung focus ko, lalo na ako, sa anak na, minsan hindi nila maintindihan eh. Nagkakaroon ng time na kapag hindi mo kaya i-handle, mawawala yung focus mo sa kanya. Pero dapat nagigets nila kasi yun. Yung communication pa, hindi nagiging masyadong Okay. kayong open kasi nga, nawawala na siya sa'yo. Maraming instances na nilalayo siya, yung mga ganun. Kaya hindi lang love language yung nawawala. Talagang even yung mga spark na kung ano kayo before. Itong pumasok kami ng 30, mas naging matured. May communication kami sa isa't isa. Kumpara nung parang nasa 20s kami, parang kasi pag nasa 20s ka, kanya-kanya kayo eh. May gusto kong gawin, may gusto siyang gawin. Yun yung mga panahon na susubukin talaga kayo. Hindi lang siya basta sa tagal mo. Good communication lang ba yung kailangan kapag gusto mong i-express yung love language na gusto mo galing sa partner mo? Sa akin is good communication is important. Pero mas importante is understanding and respect. Kasi kung hindi mo siya makuha sa partner mo, anong gagawin mo? Ma-depress ka? Ma-stress ka? May impact din kasi sa partner natin. Bakit mo hanapin yung wala sa akin? Ba't hindi ka makontento sa kung anong binibigay ko? Kung gusto niyo talagang ma-survive yung relationship ninyo, kailangan mong maintindihan siya. Tsaka respetuhin siya. Mahirap kasi kapag naintindihan ka lang pero hindi mo na nire-respeto kung ano yung naibibigay sa'yo ng jowa mo. Tsaka mostly sa lalaki kasi, umuoo na lang sila para hindi na lumaki yung gulo or lumaki yung problema. Oo na lang, oo, sige, sorry na lang sila. Pero hindi talaga nila naintindihan. Natutunan kasi namin to nung time na naging okay yung communication namin. Yung magpe-pray muna kayo bago kayo mag-uusap. Kasi noon di talaga kami nagpe-pray magkasama. Never kami nag-pray. First time lang namin mag-pray noon magkasama na kailangan namin talaga ayusin. Tingin ko prayer din bukod sa understand and respect. Kailangan mong irespeto yung partner mo para mahalin ka niya. Re-relate ko sa situation namin. Kailangan kong irespeto sa part na private person siya. Kailangan kong irespeto yung part niya na hindi talaga siya open sa Tsaka- gusto ko. Tsaka kasi simula na magkakilala kayo, private na talaga siya. Oo. Balik ko nagbago siya, di ba? Naging private siya, biglang naging kayo. Yeah. Yun yung hindi mo Oo, tatanggapin. Doon ko din natutunan na kailangan mo respetuhin yung tao
para i-love ka niya. Kasi nasa Bible yan eh, na you have to respect your husband para mag-give back siya sa'yo ng love. Sa love language, hindi lang siya doon nagtatapos. Sa isang relasyon, yes, may love language, pero pinaka-importante is yung understanding, of course, the love. Yung communication talaga, isa sa pinaka-importante din. Yeah. Yes. And pinagkatiwala sa atin ng mga partner natin. May reason kung bakit sila yung partner natin. It's either matuto tayo sa kanila, matuto din sila sa atin. And it will help also na yung love language na magkaroon ng strong relationship pa kayo. So, love language is also the foundation para magkaroon kayo ng good communication sa partner nyo. Tsaka, ang maganda dun kasi, hindi dun nyo lang siya ma-apply sa partner nyo. Pati rin sa family, sa friends, sa mga nakakasalamuhan nyo. So, love language is also important sa mga nakakasama natin araw-araw. And yung papayo ko na lang din, if dumating na sa point na wala, hindi na kayo nagkaintindihan, nabigay mo na siya lahat, inintindi mo na siya, yung love language nyo is pinapakita nyo naman sa isa't isa. For me, surrender talaga muna kay Lord yung relationship. Kasi hindi magiging successful yung relationship nyo kung wala si Lord sa gitna. So, that's it for today. We hope we make you feel better! Happy Valentine's!